Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Malayo sa populasyon ng tao, sa loob ng isang creepy mansion, may nakatirang vampirang nagngangalang Dracula. Siya ang prinsipe ng kadiliman ngunit ang kanyang buhay ay hindi kumpleto nang walang kasama. Sinusubukan ng kanyang mga katulong na paniki ang lahat para pasayahin siya ngunit talagang may gusto si Dracula sa kanyang buhay. Biglang nagring ang phone niya. First time na may tumawag sa kanya at siguradong wrong number ito. Isang babaeng nagngangalang Emma Wishbone ang tumawag kay Dracula sa pag-aakalang may-ari siya ng costume shop. Ipinakilala ni Dracula ang kanyang sarili at pinakiusapan si Emma na makipag-chat sa kanya sandali dahil siya ay talagang nag-iisa. Naawa si Emma at pumayag na makipag-usap ngunit nabitawan niya ang kanyang cellphone at nahulog sa drainage. Si Dracula ay hindi sumuko at naniniwala na ang tawag na ito ay isang kapalaran. Nagpasya siyang hanapin si Emma at pakasalan ito. Sa kabilang banda, talagang nadidismaya si Emma sa pagkawala ng kanyang telepono dahil hindi niya kayang bumili ng bago sa ngayon. Bumalik siya sa bookstore at sinabi ang lahat sa kaibigan niyang si Cheyenne. Siya ay nahuhumaling sa yoga at naniniwala na ang isang mahusay na masahe ay malulutas ang lahat ng mga problema ni Emma. Pakiramdam ni Emma ay talagang tapos na ang kanyang buhay at naniniwala na ang kanyang pamilya ay isinampa. Hindi maganda ang takbo ng kanyang bookstore, ang kanyang anak na si Max ay nahihirapan sa paaralan sa kabila ng pagiging mabuting bata, ang kanyang anak na si Faye ay desperado na maging matanda at patuloy na sumusunod sa isang sikat na lalaki. Habang ang kanyang asawang si Frank ay hindi nakakauwi sa oras dahil sa kanyang walang katapusang trabaho sa opisina. Gusto lang ni Emma na gumugol ng ilang oras sa kanyang pamilya at bumili din ng ilang mga costume ngunit hindi alam kung saan sila dapat pumunta. Si Cheyenne ay may ilang mga tiket sa isang costume party at masayang binigay ito kay Emma. Nagpasalamat siya sa kaibigan at nagmamadaling umuwi. Ipinaalala ni Emma sa kanyang pamilya na sila ay nagkakalayo at isang masayang gabi ang makakabawi sa kanilang relasyon. Pinipilit niya silang lahat na isuot ang mga costume at dalhin sila sa venue ng party. Sa kasamaang palad, narating nila ang maling lugar at napunta sa isang entablado dahil napagkamalan sila ng mga tauhan bilang isang banda ng musika. Matapos ipahiya ang kanilang mga sarili, ang Wishbones ay pinaalis sa lugar. Samantala, binisita ni Dracula ang kulungan at nag-aalok ng kalayaan sa isang mangkukulam na nagngangalang Babayaga, kung gagawin niyang vampira si Emma para pakasalan siya ni Dracula. Sumang-ayon ang bruha at pinuntahan si Emma, ngunit gagana lamang ang spell kung hindi masaya ang mga tao. Dahil ang buong pamilya ay hindi masaya pagkatapos ang gabi, ang spell ay nakakaapekto sa lahat, at lahat sila ay naging mga halimaw tulad ng suot nilang costume. Napansin ni Emma si Babayaga at nagsimulang sumunod sa kanya. Dahil sa kanyang vampire powers, si Emma ay nakabuo ng mga bagong kakayahan at madaling sumugod sa bruha. Gayunpaman, ginagamit ng mangkukulam ang kanyang teleportation spell upang makatakas ngunit nalaman ni Emma na ang mangkukulam ay patungo sa isang lugar na tinatawag na Oculus Londra. Si Emma ay bumalik sa teatro at nakipagkita sa kanyang asawa habang ang kanyang mga anak ay pumunta sa ibang lugar. Pumunta si Max sa playground at nakilala ang kanyang kaklase na nang-aapi sa kanya sa paaralan. Sinasamantala ni Max ang kanyang hitsura ng taong lobo at tinuruan ng bully ng leksyon. Habang si Faye ay pinupuntahan ng kanyang crush at humihingi ng tulong ngunit agad itong tumanggi at sinara ang pinto sa kanyang mukha. Umuwi ang dalawang bata at sinisisi ang kanilang ina sa pangyayaring ito. Tiniyak ni Emma sa kanila na aayusin niya ang lahat at hahanapin ang mangkukulam. Ngunit kailangan muna niyang malaman kung saan matatagpuan ang lugar na ito na tinatawag na Oculus Londra. Buti na lang alam ni Max ang ibig sabihin nito. Ang Oculus Londra ay isang Ferris wheel sa London. Ito ay itinayo sa isang sinaunang mahiwagang site. Siguradong pupunta doon ang mangkukulam para i-recharge ang kanyang kapangyarihan. Ang mga Wishbones ay dapat maglakbay sa London. Pinasakay sila ni Cheyenne sa airport at willing din siyang samahan sila papuntang London. Sa daan, ipinagtapat ni Max ang kanyang pagnanais na manatiling isang halimaw. Ngunit pinaalalahanan siya ni Emma na ang mga nakakatakot na tao ay laging nag-iisa dahil ang mga tao ay natatakot na maging malapit sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa paliparan ngunit kailangan nilang patunayan ang kanilang legal na pagkakakilanlan. Nagsisinungaling si Emma na naka-costume sila para sa isang musical show at si Max ay alaga lang nila. Naghinala ang receptionist at sinubukang tawagan ang security. Ngunit pinigilan siya ni Faye at sinabihan siyang palayain sila. Dahil mommy na si Faye ngayon, nakamit niya ang hypnotizing powers at ginagawa ng receptionist ang sinasabi niya.
Kumuha sila ng mga first class ticket at tumungo sa eroplano. Habang nasa daan, tinukso si Faye ng ilang mayayabang na babae ngunit ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan sa pagpapahypnotize para kumilos ang mga babae na parang mga unggoy. Binalaan siya ni Emma na huwag abusuhin ang kanyang kapangyarihan at alalahanin ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi pinakinggan ni Faye ang kanyang ina at hinihipnotismo rin ang mga tauhan sa eroplano. Pagkatapos ay ginawa niyang party ang flight at ipinamahagi ang lahat ng merienda. Nasarapan na ang lahat ngunit gutom pa rin si Emma. Dahil vampira siya, kailangan niya ng dugo ng tao para mabuhay. Biglang huminto ang oras maliban kay Emma. Lumitaw si Dracula mula sa huling upuan at lumakad kay Emma upang magpakilala. Pumunta siya rito para piliin ang kanyang reyna ngunit tumanggi si Emma na sumama sa kanya. Pinaalalahanan siya ni Dracula na isa na siyang vampira ngayon. Sa loob ng ilang minuto, tuluyan na siyang mawawalan ng pakiramdam para sa dugo ng tao at kakainin ang sarili niyang mga miyembro ng pamilya. Si Dracula lang ang makakatulong sa kanya. Walang ibang pagpipilian si Emma kaya pumayag siyang sumama kay Dracula. Itinapon niya ito palabas ng eroplano at pagkatapos ay ipinatawag niya ang kanyang jet suit. Isa siyang advanced na uri ng vampira at dinadala niya si Emma sa kanyang high-tech na eroplano. Ipinaliwanag sa kanya ni Dracula na siya ang unang tao sa 1,000 taon na nagmamalasakit sa kanyang kalungkutan. Sa makatuwid, pinili niya si Emma bilang kanyang asawang vampira. Binibigyan niya si Emma ng isang espesyal na tableta na pumapawi sa kanyang uhaw sa dugo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na sulit ang paghihintay niya. Maaaring may pamilya si Emma ngunit siya lamang ang nakapagpapasaya sa kanya. Nararapat siyang maging masaya sa lahat ng oras at si Dracula lang ang makakagawa nito. Maaari silang magsimula ng bagong buhay sa kanilang royal mansion. Maglalakbay din sila at bibisitahin ang mga pinakaromantikong lugar sa Earth. Dadalhin pa ni Dracula si Emma upang maglakbay sa kabila ng mundong ito at bisitahin ang buwan at iba pang mga planeta. Maaari silang mabuhay sa kanilang mga pangarap. Hindi makapaniwala si Emma na malapit na siya sa lahat ng ninanais ng isang babae. Pero ngayon hindi na siya basta-bastang babae, siya ay isang ina. Ang una niyang prioridad ay ang kanyang mga anak at para sa kanila, kaya niyang tanggapin ang masama ng may kabutihan. Nang marinig ito, pinayagan ni Dracula si Emma na bumalik sa kanyang pamilya, hinulag siya sa ilog sa harap mismo ng tulay kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang pamilya. Tuwang-tuwa sila sa pagbabalik ni Emma, ngunit si Dracula ay hindi mananatiling tahimik. Kung hindi niya makuha ang pag-ibig, hindi niya hahayaang magkaroon ng pag-ibig ang sinuman sa mundong ito. Walang kamalay-malay sa kanyang maruming plano, si Emma at ang kanyang pamilya ay nagmamadaling sumakay sa Ferris wheel at tumingin-tingin sa paligid para hanapin ang mangkukulam. Sa wakas ay nakarating doon si Baba Yaga at ni-recharge ang kanyang anting-anting gamit ang isang espesyal na spell. Hinarap siya ng wishbones at hiniling sa kanya na ibalik sila sa normal. Nang tumanggi si Baba Yaga na gawin iyon, sinubukan ni Emma na nakawin ang kanyang anting-anting ngunit nagalit si Baba Yaga at gumawa siya ng isa pang spell. Ginagamit niya ang kanyang black magic para ipadala ang buong pamilya sa gitna ng Egyptian desert. Nagalit si Cheyenne at sinabihan ng mangkukulam na ibalik ang kanyang kaibigan. Sinubukan ni Baba Yaga na tumakas ngunit hindi sinasadyang nahulog siya at na-stuck sa isang flagpost. Nakuha ni Cheyenne ang anting-anting ngunit nagmamadali pa rin siyang tulungan ang mangkukulam. Naantig si Baba Yaga sa gawang ito ng kabaitan at ikinwento niya kay Cheyenne. Siya ay banihag ng higit sa 1,000 taon ni Dracula. Napilitan siyang ispell ang wishbones ngunit hindi na niya ito maibabalik. Babalik sa normal si Emma at ang pamilya sa sandaling madama nilang lahat ang saya sa isa't isa. Iyon ay medyo imposible kapag sila ay natigil sa gitna ng disyerto. Sinisikap ni Emma na pasayahin sila at tiniyak sa kanyang pamilya na sa kalaunan ay makakahanap sila ng paraan. Patuloy silang naglalakad ng ilang oras at talagang nauuhaw. Nakahanap sila ng oasis pero ilusyon lang pala. Samantala, naglabas si Dracula ng isang espesyal na engineered na snowflake na maaaring gawing yelo ang apoy. Balak niyang gumawa ng higanting ice crystal at itapon ito sa araw. Kapag ang araw ay napatay, ang lahat ng buhay sa Earth ay magwawakas maliban sa mga vampira. Paikot-ikot pa rin ang paglalakad ng wishbones at halos sumuko na. Nadidismaya si Faye at sinisisi ang kanyang ina sa paglalagay sa kanila sa matinding paghihirap na ito. Nang makita ang bastos na pag-uugali ng kanyang anak, sinabi ni Emma na mas magiging maayos ang kanyang buhay kung wala siyang anak na katulad ni Faye. Naduraj nito ang puso ni Faye at lumayo siya.
Nagsisisi si Emma sa mga sinabi niya at patuloy na naghihintay kay Faye ngunit hindi na siya bumabalik. Sa frustration, nagalit si Emma kay Max at nagpasya din itong iwan siya. Sinisisi ni Emma ang kanyang asawang si Frank sa hindi pagsuporta sa kanya. Lagi na lang siyang busy sa sarili niya. Mas maganda kung aalis din siya. Habang sinasabi niya na lumayo si Frank, iniwan niya si Emma na mag-isa. Binabantayan sila ni Dracula at natutuwa siyang makitang umalis si Emma sa kanyang pamilya. Sinabi niya sa kanyang tagapaglingkod na si Renfield na itigil muna ang kanyang plano sa pagsira habang bibigyan niya ng isa pang pagkakataon si Emma. Nawawala na naman siya ng pasensya at inaatake niya ang dalawang turista para sipsipin ang kanilang dugo. Dumating doon si Dracula sa tamang oras at ipinakain ang isang kapsula kay Emma. Pagkatapos, ibinalik niya si Emma sa kanyang mansyon. Samantala, iba't ibang insidente rin ang nararanasan ng ibang miyembro ng pamilya. Nakilala ni Faye ang isang aktwal na mommy na nagtuturo sa kanya kung paano maging isang ipu-ipu. Hinahangaan niya ang kagandahan ni Faye at nakuha niya ang puso nito. Pumayag siyang manatili sa piling niya magpakailanman ngunit nagbago ang kanyang desisyon matapos malaman ang masamang intensyon ng mommy na sakupin ang mundo. Kaya tumakas siya para iligtas ang sarili. Nakahanap si Frank ng isang grupo ng mga napakarilag na modelo na naghahanap ng makakatulong sa kanilang nasirang bus. Ginagamit ni Frank ang kanyang halimaw na lakas para dalhin ang bus papunta sa venue at nakuha ang puso ng mga babae. Narating din ni Max ang parehong hotel ngunit lahat ay natatakot na humarap sa kanya. Ipinaalala nito sa kanya ang payo ng kanyang ina. Ang mga nakakatakot na tao ay laging nauuwi sa kalungkutan. Ang dalawang bata ay sumugod sa kanilang ama at humingi ng tulong sa kanya laban sa masamang mommy. Kinuha nito ang anyo ng isang higanteng salagubang at inaatake ang mga bata. Na-trigger si Frank at na-unlock ang buong lakas niya. Binugbog niya ang mommy at itinapon. Samantala, nagpasya si Emma na pakasalan si Dracula. Nakatira siya sa isang higanteng silid na puno ng lahat ng karangyaan na naiisip niya. Sa kabila ng lahat ng ginhawa, namimiss pa rin ni Emma ang kanyang pamilya. Kahit na kailangan niyang harapin ang mga paghihirap, gusto niyang manirahan kasama ang kanyang pinakamamahal na pamilya. Biglang nag-teleport doon sina Cheyenne at Baba Yaga at nangako na tutulungan si Emma. Ginamit ng bruha ang kanyang mahika para dalhin ang iba pang miyembro ng pamilya at plano nilang pabagsakin si Dracula. Dumating doon si Renfield at nakiusap kay Emma na pakasalan si Dracula. Kung hindi, sisirain niya ang araw at lahat ng may buhay ay mamamatay din. Hindi hinahayaan ng pamilya ni Emma na isakripisyo ang sarili at plano nilang talunin si Dracula gamit ang holy water. Naghahalo sila ng tubig, asin at mantika sa sagradong balsamo mula sa mga benda ni Faye. Kinuha ni Emma ang banal na timpla at tumungo sa lugar kung saan naliligo si Dracula na nagpapanatili sa kanyang kabataan. Sa kasamaang palad, napansin siya ni Dracula sa oras at gumamit ng isang tableta para manabik si Emma sa dugo ng tao. Inatake niya si Frank ngunit ang kapangyarihan ng pag-ibig ang nagpapabalik sa kanya. Nagalit si Dracula at itinapon silang lahat sa bilangguan. Pagkatapos, naghahanda siya upang patayin ang araw. Humingi ng paumanhin si Emma sa kanyang pamilya at ipinaliwanag na gusto lang niyang gumugol ng kaunting oras sa kanyang pamilya. Pinatawad nila siya at ipinagtapat kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Masaya nilang niyakap ang isa't isa at naputol ang spell. Nang makita ito, natunaw din ang mga katulong na paniki at tinulungan ang pamilya na makatakas sa kulungan. Lahat sila ay tumungo upang pigilan si Dracula. Kinakagat ng mga paniki ang mga daliri ni Dracula at hindi na niya maisnap ang kanyang mga daliri para gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sinabihan siya ni Emma na sumuko ngunit lalo siyang nagalit at naging higanteng paniki. Buti na lang at sumikat na ang araw. Inutusan ni Emma ang kanyang pamilya na tanggalin ang mga kurtina at nagsimulang masunog si Dracula sa sikat ng araw. Kinuha ni Emma ang magic snowflake at pinalamig si Dracula magpakailanman. Ang wishbones ay nailigtas. Iniwan ni Frank ang kanyang nakakalaso na trabaho para gumugol ng mas maraming oras sa kanyang pamilya. Naghahanda pa sila ng isang malaking party at inimbitahan ang lahat ng kanilang mga kaibigan kasama si Baba Yaga. Dito na nagtatapos. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video. Isang taon pagkatapos ng mga nakaraang kaganapan sa kastilyo ng Count Dracula, isang batang babae na ang pangalan ay Mila Starr ang pumasok sa kastilyo at pinalaya ang katawan ni Dracula na nakulong sa yelo sa loob ng gusali. Pagkatapos ay sinubukan ni Dracula na labanan ang batang babae ngunit ito ay may kasanayan sa pakikipaglaban at sa tulong ng kanyang mga gadget kaya sa huli, siya ay natalo ni Mila.
Dahil dito nahuli niya ang Dracula, si Mila ay tumawag sa kanyang mga magulang na tagumpay ang kanyang misyon, pagkatapos nito inutusan siyang hulihin ang babayaga. Sa tahanan ng pamilyang Wishbone, ang batang si Max ay 3 araw nang nakakulong sa kanyang silid. Siya ay nagsasanay ng mga eksperimento upang maperpekto ang paggamit niya ng magical amulet, at ngayon ay susubukan niyang magsagawa ng eksperimento ngunit wala sa mga ito ang naging maganda ang kinalabasan. Pagkatapos mapagod sa pag-eeksperimento ay nagpasya si Max na magpahinga ngunit nakatanggap ng alert mula sa panggrupong chat ng kanyang paaralan. May nag-hack sa kanyang account at nag-post ng nakakahiyang video ng kanyang pagsasayaw. Ang kapatid ni Max na si Faye ay pumasok sa kanyang silid na galit nang makita ang video at nagrereklamo tungkol sa palagi siyang pinapahiya nito sa school. Sa labas ng bahay ay hinihintay sila ng kanilang mga magulang dahil may dadaluhan silang kasal. Ito ang kasal ng witch na si Baba Yaga at ng kubo na mayordomo na si Renfield. Nauna si Faye lumabas ng bahay. Samantala si Max ay nahihirapan at nagpupumilit na magkasya sa kanyang pantalon, dahil dito nagpasya siyang gamitin ang mahiwagang amulet ni Baba Yaga kung saan siya ay binago nito. Ang kanyang pananamit ay napakaastig. Lumabas si Max ng bahay at nag-iba ang kanyang dating na mas maganda ang kanyang postura di tulad sa dati, kaya ang kanyang pamilya ay natulala sa itsura ni Max. Nang makarating na sila sa simbahan, ang damit ni Max ay natanggal matapos maipit sa pinto ng kotse, kaya bumalik ang kanyang dating itsura at nakita siya ng 2 babae na kamag-aral niya at kinunan ng larawan siya habang pinagtatawanan. Sa loob ng simbahan, tanging pamilyang Wishbone lang ang dumalo sa kasal ng 2. Bago ang panunumpa ng 2 sa kasal, dumating si Mila upang hulihin ang babayaga dahil ito ang kanyang misyon. Nang makuha na ang babayaga, sinubukan ng pamilyang Wishbone na pigilan ang batang babae, ngunit dahil sa may mga kasanayan ito sa pakikipaglaban kaya wala silang nagawa. Sinubukan ni Max na pigilan si Mila at sinabi ng kanyang magulang na tumigil na ito ngunit hindi nakinig si Max at patuloy pa rin niyang sinusubukan pigilan si Mila, subalit sa huli nabigo si Max matapos mahulog at tuluyang nakuha si Baba Yaga. Galit na bumalik si Max sa simbahan at sinisisi ang sarili dahil hindi niya nailigtas ang kaibigan. Sinabi ng kanyang magulang na hindi niya ito kasalanan, kaya nagpasya si Max na gamitin ang amulet upang bumalik sila sa kanilang anyo upang magkaroon sila ng laban sa batang babae. Binigkas ni Max ang spell kung saan sila ay naging halimaw. Samantala nakabalik na si Mila sa kanyang magulang dala ang babayaga, ang kanyang mga magulang ay genius at bilyonaryo. Ang kanilang misyon ay gawing maganda ang mundo at ligtas sa mga halimaw. Dahil dito muling inutusan nila si Mila na hulihin ang nilalang sa ilalim ng karagatan na tinatawag na Nessie at isang yeti sa nagyayelong bundok. Sa lungsod, ang pamilyang Wishbones ay hindi masaya dahil gumana muli ang sumpa sa kanila, ngunit nagpasya sila na gagamitin nila ito upang maibalik si Baba Yaga at Renfield. Gamit ang mahiwagang amulet na tagpuan nila si Mila at ang lokasyon nito at nadiskubre nila na patungo ito sa Scotland. Sinubukan nilang mag-teleport gamit ang amulet at spell, ngunit hindi ito gumana kaya sila ay bumalik lamang sa kanilang kinatatayuan. Nagpahayag si Frank sa kanila na gamitin ang eroplano ni Dracula upang makapunta sa Scotland, samantala ang ina nila ay biglang nagutom at natakam sa dugo kaya binuhat ito ni Frank para hindi masaktan ang kanilang anak. Natagpuan na nila ang eroplano at hinipnotize ni Faye ang lalaki para hindi makapagsumbong sa mga pulis. Sa loob ng eroplano, mas naging marahas si Emma sa kanyang anak na si Faye at nais niyang atakehin ito. Sa kabutihang palad nakakita si Max ng plasma pill at agad na pinakain ni Faye sa kanyang ina at ilang sandali lang ay bumalik ito sa kanyang sarili at humingi ng tawad kay Faye. Dito nga ay nakarating na sila sa Scotland at natagpuan nila si Mila. Nakipaglaban sila kay Mila ngunit masyado itong malakas at mabilis silang tinalo. Tumalon siya sa tubig at sumunod din si Max upang habulin si Mila. Gamit ang instructions ng kanyang magulang at direksyon ng drone madali niyang nahanap ang nilalang na nagtatago. Nang huhulihin na niya ito agad siyang pinigilan ni Max at nagpambuno ang dalawa, ngunit dahil sa nawalan ng oxygen si Max ay nawalan ito ng kamalayan at nagawa na ni Mila mahuli ang nilalang. Bago siya umahan ay tinulungan niya si Max sa pagkakalunod. Nang magising si Max nalaman niya ang tungkol kay Mila at binunyag nito ang pagkakilanlan at nalaman niya na anak ito ng tech role models na sina Marlene at Maddox Star. Sinabi ni Max na ang paghuli nito ng mga nilalang ay hindi tama, ngunit hindi ito nakinig at lumipad palayo. Dali-daling pinuntahan ni Max ang mga magulang at sinabi na kailangan nilang magmadaling umalis upang habulin si Mila.
Dito nga ay nakarating na sila sa bundok ng Himalayas, habang sila ay naghahanap, isang Yeti ang nagpakita at hinabol si Max. Nang magkatitigan ang mata ng Yeti at ni Frank ay gumaan ang loob nila sa isa't isa kung saan sila ay naglaro. Subalit naroon na din si Mila at agad na nahuli ang Yeti. Nagalit si Faye at umatake na tila maliit na ipu-ipu ngunit hindi niya alam na magsasanhi ito ng avalanche. Sinubukan siyang pigilan ni Max ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na pagbagsak ng mga yelo. Buti na lang ay nakaligtas sila. Pagkatapos nito maya-maya ay nakita ni Max si Mila na nasa kapahamakan at agad nilang tinulungan ito hanggang sa mailigtas nila ang batang babae. Nagpasalamat si Mila sa kanila at tinanong siya ni Max kung ano ang gagawin ng mga magulang nito sa mga nilalang na hinuli nila. Subalit walang alam si Mila sa plano ng kanyang magulang, ang tanging alam niya ay ginagawa ito ng magulang niya para sa ikabubuti ng mundo. Bumalik na si Mila sa kanilang tahanan dala ang Yeti, at sinabi na hindi niya gagawin ang misyon kung hindi nila sasabihin kung bakit nila hinuhuli ang mga nilalang at kung saan nila ito gagamitin. Nagulat ang dalawa sa sinabi ni Mila kaya nagalit si Marlene sa kanya dahil hindi pa ito sumusuway sa kanilang utos. Dahil dito dinala nila si Mila sa laboratorio kung saan nakakulong ang mga nilalang. Ibinunyag nila kay Mila na balak nilang gamitin ang mga nilalang na nabubuhay sa Earth ng libo-libong taon upang gumawa ng mundo kung saan ang mga tao ay mabubuhay magpakailanman. Gayunpaman, itinatago nila ang katotohanan na ang mga nilalang ay mamamatay para sa kanila upang makamit ito. Naging masaya si Mila matapos marinig ito at dali-daling umalis upang hulihin ang huling nilalang na kailangan nila para sa kanilang imbensyon. Samantala nahanap ng pamilyang Wishbones ang huling nilalang na gorilla. Sa una ay natakot sila ngunit salamat kay Faye at naintindihan nila na hindi mapanganib ang malaking gorilla. Doon nga ay naroon na din si Mila at kinumbinse siya ni Max na magsaya sila. Dito nga ay nag-usap si Max at Mila, sinabi niya kay Max na hindi pa siya nakaranas ng kasiyahan kasama ang kanyang magulang. Ang tanging ginawa lang nila ay turuan siya. Nakikita ni Max na tila weird ito at sinabi na maaari silang magsaya ng magkasama. Samantala, pinapanood naman ni Marlene at Maddox ang ginagawa ni Mila at natakot sila nang makita na magkasama si Mila at Max na ikinagalit ni Marlene. Pinakalma ni Maddox ang kanyang asawa at nakahanap na siya ng solusyon upang bumalik si Mila sa lalong madaling panahon. Kaya tinawagan niya si Mila upang sabihin na ang kanyang ina ay malubha ang sakit at ang tanging makakapagligtas lamang ay ang machine. Inutusan niya si Mila na hulihin agad ang gorilla upang masimulan na nila ang paggawa ng machine para mailigtas si Marlene. Nang marinig ni Mila ito, balisa niyang hinuli ang gorilla at agad na bumalik sa kanilang tahanan. Dito nga ay inilagay na ni Mila ang gorilla sa kulungan nito, pinagana na ang machine at dumuloy na ang mga enerhiya ng mga nilalang patungo sa isang pod sa gitna nila. Pagkatapos ay hindi makapaniwala si Mila sa kanyang nakita sa loob ng pod. Sa halip na si Marlene ang nandoon, isang batang babae na kamukha niya ang bumangon doon. Nagpakita ang kanyang ina at ibinunyag kay Mila ang katotohanan sa kanya. Sila ay nagsinungaling tungkol sa kanilang planong mabuhay ang mga tao magpakailanman, dahil nalaman nila na imposible na mangyari iyon, kaya nagpasya sila na kunin ang lahat ng nilalang at gumawa ng perpektong robot at bigyan buhay ito na parang tunay na tao. Binunyag ni Maddox at Marlene kay Mila na hindi nila tunay na anak ito at kinuha lang nila ito sa bahay ampunan. Dahil sa hindi sila nakontento at nasiyahan kay Mila kaya nagpasya sila na gumawa ng robot na magiging tao gamit ang kapangyarihan ng mga nilalang. Nasaktan si Mila sa kanyang narinig at umalis ito, inutusan naman ng Stars na sundan si Mila. Sa kagubatan, nadismaya si Max nang traidorin sila ni Mila, sinubukan niyang hanapin ito ngunit mahirap itong mahanap ngayon, kaya nagpasya sila na gamitin ang amulet at subukan muli mag-teleport kung nasaan si Mila. Ngayon ay gumana ng maayos ang spell at na-teleport sila sa kinaroroonan ni Mila. Humingi ng tawad si Mila sa kanila at sinabi ang mga nalaman niya sa kanyang magulang. Naniwala si Max kay Mila at pinatawad niya ito. Maya-maya ay dumating ang robot na Mila. Tinutok ni Mila ang baril ngunit agad itong sinipan ng robot. Sa pagpapatuloy ng kanilang laban kinuha ng robot ang jetpack ni Mila at nahulog ito. Agad na tumalon si Max upang iligtas si Mila at ginamit ang amulet at nakabalik sila kung nasaan ang kanyang pamilya. Nagyakapan ang pamilya at ang sumpa ay unti-unting nawawala ngunit huminto ito dahil hindi masaya si Max dahil si Mila ay mawawalan ng tirahan. Maya-maya ay dumating muli ang robot at nakipaglaban ito sa kanilang ngunit masyadong malakas ito kaya sila ay hinuli at dinala sa Star Headquarters. Dito nga ay natagpuan na ni Max ang kasiyahan sa puso niya kaya ang sumpa ay nawala na sa kanila at bumalik na sila sa pagiging tao.
Dahil dito sila ay wala ng pakinabang kaya inutos ng Star sa robot na patayin ang pamilya Wishbone. Ilan sandali lang ay dumating ang mga paniki dala ang mga gamit ni Mila, agad na binaril ni Max si Maddox at pinaliit ito. Ang dalawang magkamukha ay nagsimula ng maglaban habang pinapakawalan naman ng pamilyang Wishbone ang mga nakakulong na nilalang, samantala sina Marlene at Maddox ay tumakas sakay sa kanilang chopper. Habang patuloy pa rin ang paglalaban ni Mila at ng clone niya, si Max ay nagawang mahuli ang robot gamit ang baril. Maya-maya ay nagising si Dracula ay nagnanais na maghiganti ngunit agad din siyang pinaliit ni Max. Ang gusali ay nagsisimula ng gumuho at dali-dali silang tumakbo paalis sa lugar, matagumpay silang nakaligtas at ngayon ay bumalik sila sa simbahan at ipinagpatuloy ang kasal nina Baba Yaga at Renfield. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.